Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng mga magsasaka na ang farm gate price ng sibuyas sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin ang pagbaba kung saan ang ibang importers ay hindi sinusundan ang pagpigil ng pamahalaan na mag-angkat ng sibuyas na dinisenyo para magbigay ng ginhawa sa industriya. Sa isang pahayag, sinabi ng Federation of Free Farmers o FFF na kailangan ding harapin ng mga magsasaka ng sibuyas ang malawakang paglusob ng bulate at pagbawas ng irigasyon dulot ng mababang supply na tubig. Sinabi ni FFF President Leonardo Montemayor na ang pagpasok ng mga imports nitong taon ay lumabag sa patakaran ng Department of Agriculture o DA na layunin ay protektahan ang mga magsasaka sa panahon ng pag-aani mula Enero hanggang Abril. Sinuspindi ng DA ang pag-angkat ng sibuyas hanggang Mayo para matugunan ang pagbaba ng presyo nito. Sinabi na 79 na tonelada na imported na sibuyas ang dumating nitong Enero na dapat ay naipadala na noong Disyembre, subalit na-delay dahil sa pagtagal ng biyahe nito. Kamakailan lamang ay sinabi ng DA na plano nilang maglagay ng mga cold storage facilities at sa katunayan ay naglaan na ang ahensya ng 5 bilyong pisong pondo para sa proyekto na aabutin ng 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na layunin nilang doblehin ang output ng halal industry sa paglulunsad ng Philippine Halal Industry Development Strategic Plan 2024 to 2028. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, plano ng gobyerno na gawing premier halal hub ang Pilipinas sa Asia-Pasipiko sa loob ng 4 na taon. Dagdag ni Pascual na nakikita nilang dodoble mula sa 3,000 halal certified na produkto at serbisyo sa 6,000 para sa lokal at ibayong dagat na demand ng halal sa paglulunsad ng Halal Strategic Plan. Sinabi ni Pascual na nitong nakaraang taon ay nag-angkat ang Pilipinas ng $120 milyong na halaga ng produktong halal, na nagsasabi na mayroong merkado na pwedeng matugunan sa lokal na level lamang. Kasama sa plano ang 230 bilyong pisong foreign investment target na maglilikha ng 120,000 panibagong trabaho sa loob ng 4 na taon. Sa kasalukuyan, 25% ng populasyon sa buong mundo ay binubuo ng mga Muslim o nasa 1.9 bilyong katao. Sinasabi na tataas ang populasyon nito sa 2.8 bilyon pagdating ng taong 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprobahan ng Department of Trade and Industry ang karagdagang 9 na produkto na magkakaroon ng price adjustments sa ilalim ng Suggested Retail Price o SRP scheme nito. Ayon sa SRP Bulletin ng Kagawaran, sinabi ni Trade Assistant Secretary for Consumer Protection, Amanda Nograles, na ang ikalawang batch ng dagdag presyo ay kasunod ng unang 9 na grupo ng Stock Keeping Units o SKUs na inaprobahan noong Enero 12. Sinabi ni Nograles na 9 na produkto ang inaprobahan na kinabibilangan ng 4 na dilatang sardinas, 1 produktong powdered milk at 4 na sabon. Mayroon pang 45 SKUs na kailangang suriin ng DTI para sa kanilang aplikasyon na magkakaroon ng price adjustment.
Sinuyo ng gobyerno ang mga manufacturers na ipagpaliban muna ang pagdagdag ng kanilang presyo bago magtapos ang taong 2023 para malimitahan ang epekto nito sa inflation. Ayon kay Nograles, ang mga kalakal na kailangan nilang suriin ay ang powdered milk, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat at canned beef, condiments, kandila at baterya. Dagdag ni Nograles na ang pinakamataas na kahilingan na dagdag presyo ay nasa 30 piso habang ang pinakamurang request na dagdag presyo ay nasa 30 sentimo na para sa instant noodles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.